Celeste did not go home, she headed straight to Wendy's house, doon niya inilabas lahat ng kanyang disappointments at hinanakit. They were drinking liquor when her cellphone beeped, files were sent to her email from an anonymous address, inisip niya na lang na baka may kinalaman yun sa negosyo. Ganun na lamang ang panlalaki ng kanyang mga mata nang makita ang mga pictures ni Inigo na may kasamang babae na naman, and what worse is, hindi na lang basta nakahawak si Inigo sa baywang ng babae, he is kissing her. Sa galit ay itinapon niya ang kanyang cellphone. Who's that woman? Nay eskandalong wika ni Wendy, at sino ba ang nag-send sa iyo ng files na yan? Malamang iyan din ang nag-send ng picture nila Inigo at ng babae niya sa pahayagan. Right, babae ni Inigo. Now, Wendy is certain na kabit nga iyon ni Inigo, she's certain, too, na hindi na yun maitanggi ni Celeste. Malaman ko lang kung sino ang babaeng iyan, babalatan ko talaga siya ng buhay, wika ni Celeste. Mahigpit niyang kinuyam ang mga palad, the pictures were dark, natatakpan ni Inigo ang mukha ng babae kaya hindi niya pa rin ito makilala. Where are you going? Wika ni Wendy, tumayo kasi si Celeste at mukhang may balak na umalis. Ano, aawayin mo si Inigo? Hindi ba pwedeng ipagpabukas mo na yan? Kailangan ko nang malaman kung sino ang babae ni Inigo, hindi na ako mapapekali hanggat hindi niya sinasabi sa pagmumukha ko kung sino ang babae niya. I'm gonna kill that bitch for messing with my husband. I understand you, Celeste, if I were you, ganyan din ang magiging reaksyon ko, pero maghunos dili ka, 3:00 na ng madaling araw, baka makasalubong ka ng engkanto sa daan. Tigilan mo ako, Wendy, kahit si Satanas pa mismo ang hamarang sa akin, hindi ako magpapapigil, it's now or never. Ngayon din malalaman ko kung sino ang umahas sa asawa ko, pagkawika ay dali-dali na siyang umalis. May kakaiba siyang nararamdaman, and it isn't good. May mangyayari anumang oras mula ngayon, pero anuman iyon ay kailangan niyang harapin, it's now or never. Pagkababa niya ng kotse ay nagmamadali siyang pumasok sa kanilang bahay, palakas ng palakas ang pintig ng kanyang puso, tahimik na ang buong bahay, tulog na marahil ang kanilang mga kasambahay. Dahan-dahan siyang umakyat sa hagdan, habang papalapit siya sa kwarto ni Inigo, ay lalong hindi mahabol ang bilis ng pintig ng kanyang puso. Bahagyang nakabukas ang pinto ng kwarto ni Inigo, gustong huminto ng mga paa niya sa paglalakad, ngunit pinilit niyang humakbang. She could hear screeches from his husband's room, masakit yun sa tainga. Nanginginig ang mga kamay na hinawakan niya ang doorknob, habang pinagpapasyahan pa rin kung buksan iyon, o aatras na lamang siya, ngunit nais niya nang makita kung ano ang nasa likod ng pinto. Pakiramdam niya ay nakita niya ang pagguho ng buong mundo niya sa kanyang harapan nang masaksihano mismo ng dalawang mata niya na may kahalikang ibang babae si Inigo. He's kissing her passionately, puno ng pananabik, hindi niya matiyak kung hubot-hubad na ba ang dalawa dahil nababalot ang katawan ng mga ito ng comforter. Ang dalawa ay parang may sariling mundo. Hindi nga namalayan ng mga ito na pumasok siya. Naramdaman marahil ni Inigo ang kanyang presensya kaya't lumingon ito sa kanya. Walang bahid ng pagkabigla ang mukha nito, he smirked, para bang nais nitong makita niya na natutuwa ito at nasaksihan niya ang pakikipagniig nito sa ibang babae. Sunod-sunod ang pagpatak ng kanyang mga luha, nanginginig ang bawat hibla ng kanyang laman, ngunit nanatili siyang nakatayo na parang bato. Bumangon ang babae sa ilalim ni Inigo, ganun na lamang ang hilakbot ni Celeste nang makita niya ang mukha nito. Celeste, gising na. Niyugyug ni Wendy ang balikat ng kaibigan. Let's go to my room. Lasing na tayo parehas, nakatulog na rin ako. Panaginip lang pala, isang bangungot sa ibang salita. Makakahinga na sana si Celeste ng maluwag, ngunit nang tingnan niya ang kanyang cellphone, ay naroon pa rin ang mga files na natanggap niya, totoong may babae si Inigo. Regina Team ang bagang na wika niya, what, wika ni Wendy. Regina, sekretarya ni Inigo, nakita ko sa panaginip ko na siya ang babae ni Inigo, tugon ni Celeste. Laughed, so, ano, naniniwala ka sa panginip mo? Bakit hindi imposible ba, lumabi si Wendy? Well, in fairness naman doon sa secretary ni Inigo, napansin kong ang maganda, pero sa tingin mo ba talaga, posibleng siya ang babae ng asawa mo? She never crossed my mind, I never doubted her, mukha naman siyang desente at hindi gagawa ng kagagahan, pero malinaw ang mukha niya sa panaginip ko, parang totoong-totoo ang lahat ng nakita ko, at kung siya ba talaga ang babae ni Inigo, I'm gonna find out. Matalim na napatingin siya sa kawalan. Now, she has to make up her mind, kasi bakit siya nakakaramdam ng ganito?
Hindi ba dapat masaya siya dahil nasa ibang babae na ang atensyon ni Inigo? Hindi ba't yun naman ang gusto niya? Inigo is going to cooperate with their divorce para maging madali iyon. Pero bakit ngayon ay tila ayaw na niya yung mangyari? Nasasaktan siyang malaman na may ibang babae ng espesyal kay Inigo, nasanay siyang siya lamang ang mundo nito. Hindi, nagseselos lang ako, hindi dahil mahal ko siya, kundi dahil nasanay lang ako lang ang babae sa paningin niya. Ako ay nagseselos, hindi ko siya mahal, hindi pwedeng mahal ko siya. Si Arjo ang mahal ko, wika niya sa sarili, hindi pwede, hindi pwede. Gumising si Inigo na puno ng enerhiya, nasasabik siyang makitang muli si Regina, hindi pa niya nakukumpirma ang nararamdaman, basta ang alam niya ay gustong-gusto niya itong makita at makasama palagi. Good morning, Regina, nakangiti niyang bati sa dalaga niyang makita niya ito. Good morning, pabalik na bati ni Regina, mukhang good mood ang kanyang boss ngayon, parang kagabi lang. Umalis ito pagkatapos na may hatid siya sa kanilang bahay nang walang imik at pollen. I was wondering kung pwede mo uli akong samahan mamaya, the excitement is in his eyes. Regina smiled, saan naman, I want to show you something, siguradong matutuwa ka. Kung matutuwa ba naman ako, ano ang karapatan kong tumanggi, pabiro niyang wika. Naging sobrang ganang trabaho nila kapwa ng araw na yon, hindi nila alam na sabay nilang iniisip ang isa't isa. Kahit ano ang gawin ni Inigo ay hindi niya permanenteng maalis sa kanyang labi ang ngiti, dahil maya't maya ay samasagi sa isip niya si Regina. Anong ginagawa niya sa kanya? 9:00 na ng umaga nang tawagan ni Inigo si Regina sa kanyang opisina. Are you ready? Wika niya sa dalaga. Ngayon na ba? Nabibiglang wika ni Regina. Yep, this is the best time of the day para sa ipapakita ko sa iyo. They left the building, wala silang pakialam maski pinagtitinginan sila ng mga empleyado. Hindi ba ito yung sunflower garden na ipinapagawa mo para kay Ma'am Celeste? Wika nito pagkahinto nila sa harap ng gate ng sekretong lugar na yon. Yep, and it's already done, sagot ni Regina. Hindi ba sinabi ko sa iyo na sa 1 buwan pa ito matatapos? Well, napaaga, gusto ko ikaw ang unang makakita. Nagbukas ang gate at triple ang pagkamangha ni Reggie sa lugar kaysa nang una niya itong makita. Full bloom pa rin ang mga sunflower doon. Ang hindi kalakihan, simple, ngunit eleganteng bahay na noong huling kita niya ay halos patapos na, ngayon ay fully furnished na. Halika, wika ni Inigo, kinuha niya ang kamay ni Regina. Kaagad naman dumagsa ang pintig sa paglalapat ng kanilang mga palad, he was taking her by the hand, hindi na lamang sa pamulsuhan. Habang tumatakbo sila patungo sa bahay na yon, pakiramdam niya ay lumulutang siya sa ulap. Ipinakita ni Inigo sa kanya ang bawat sulok ng bahay. Kahit ganito lang kaliit ang maibigay kong bahay kay mama, kontento na ako, she chuckled. Ang ambisyosa ko naman, sigurado naman akong kahit maliit lang ito, milyon ang ginastos mo rito, aniya pa. Nakatayo sila sa bintana sa bedroom kung saan nakaharap iyon sa silangan. Mabibigyan mo rin ang mama mo ng bahay, sigurado ako roon, wika ni Inigo. Ang swerte ng mama mo sa'yo, ang swerte ng lahat ng tao na mayroon ka sa buhay nila. Maswerte ako na nasa buhay ko ikaw, napatingin sa mga mata niya si Regina, sa'yo ko ito ipinakita dahil hindi naman ito maa-appreciate ni Celeste, baliwala sa kanya kahit na ano ang ibigay ko at ipakita, ikaw, kahit pinakamaliit na bagay, natutuwa ka, that's what I love about you. Napabilis ang mga paghinga sa narinig ni Regina, love, pero, ganun naman natin ilarawan maski ang taong hindi naman natin kilala ng personal, kapag may gusto tayo sa kanilang ugali, ipinagkibit niya yon ng balikat. Nagbago na ang isip ko, dugtong pa ni Inigo, hindi ko na ito gagawing birthday present kay Celeste, para saan pa, maghihiwalay na rin naman kami. Bakit, hindi pa rin ba nagbabago ang isip niya, sa tingin mo? Wala man lang bang pag-asang magbago ang desisyon niya? Inigo Saturday read straight into her eyes, honestly, right now, I don't care, I feel like I don't care anymore, tugon niya. Napalunok si Regina, anong ibig niyang ipahiwatig? Inigo stepped closer to her, nag-angat siya ng tingin sa mukha nito, he's tall kaya kailangan niya itong palaging tingalain tuwing magkakalapit sila. Ano ang gagawin niya? Nagpapanik ang buong sistema ni Regina, hindi ito ang unang pagkakataon na ginawa ito ni Inigo, ngunit palagi siyang kinakabahan kapag ginagawa niya ito. Hinawakan niya ang mukha nito at hinaplos, Regina, wika ni Inigo. You make me happy, you make me forget all the pain. They were staring at each other's eyes, worry ginagalugad ang kaluluwa ng isa't isa.
I always say that what would I do without you, I mean it, and it means a lot more now, I will never know what to do if you ever leave me. Inigo, hindi ko maintindihan, nakaawang ang labing wika ng dalaga, she lowered her head, but Inigo touched her chin at muling nagtagpo ang kanilang mga mata. Ayoko nang matapos ang lahat ng ito, Regina, natatakot akong mawala ka, tugon ni Inigo. Hindi rin kita maintindihan, anang dalaga, her head is in denial, mas kinahuhulaan na niya ang pinupunto ni Inigo. Natatakot siyang baka binibigyan niya lang ng kahulugan ang mga sinasabi nito, baka nag-a-assume lamang siya. Let's don't end this, ayaw ko na ng kunyari, gusto ko na ng totoo. Pero Inigo, diniinan niya ang labi niya gamit ang point finger niya. Paano si Celeste, hindi na naituloy pa ni Regina ang sasabihin, dahil this time, ang labi na ni Inigo ang lamapat sa kanyang labi. Katulad ng palaging nangyayari, ay parang tumakas na lang lahat ng pagtutol sa kanyang katawan, nang hihina siyang muling nagpaubaya kay Inigo. Her body is pressed against the wall, while Inigo's is pressed against her, no more distance between them, kaya naman lalong hindi alam ng katawan ng dalaga kung paano magre-react. Hinawi ni Inigo ang kurtina ng bintana sa likod niya, ngayon, tumingin ng mas mainit. Masuyo pa rin ang mga paghalik ni Inigo, he's caressing her face with both of her hands. Walang balak na magprotesta ni Regina, ayaw niyang isipin ang mangyayari pagkatapos nito, bahala na. Saglit na tumigil si Inigo sa paghalik sa kanya, you love me, right? Malamlam ang mga matang tanong nito sa kanya. Hindi makasagot ang dalaga, I know you love me, I heard you and your mom talk about me, you have feelings for me. Ang namumulang pisngi ng dalaga ay lalong namula, gusto niyang tumakbo sa hiya, narinig pala ni Inigo ang pag-uusap nila ng kanyang ina noon. Pwede bang sabihin mo sa akin ngayon na mahal mo ako, pakiusap ni Inigo, gusto kong marinig. Inigo, punong-puno si Regina ng pagdadalawang isip. Pakiusap, sandaling katahimikan ang namayani sa buong kwarto. Mariing pumikit si Regina, oo, mahal kita, Inigo. Pagkawika niya ay muling siniil ni Inigo ng halik ang kanyang labi. Inigo wrapped his arms around Regina's waist and guided her to the bed, dahan-dahan niyang inihiga ang dalaga, he took a moment to look at her beautiful face. Inigo, nananaginip ba ako? Hindi makapaniwalang wika ni Regina. Umiling si Inigo at ngumiti, hindi natatakot ako, wika pa ni Regina, natatakot akong masaktan. Napabuntong hininga si Inigo, I'm not gonna hurt you, and I will never let anyone hurt you, pangako niya. Mag-iibigan ba tayo? Napangiti si Inigo, oh, how innocent Regina is, lalong nakikiliti ang kanyang puso, she's just plain adorable. Kung gusto mo lang pwede mo akong pigilan, kung ayaw mo, hindi kita pipilitin, sagot niya. No, please, don't, wika ni Regina, napahinto siya, nakaramdam siya ng init sa buong sistema niya, pero liligawan mo ba talaga ako? O nagpapanggap ka pa rin, parte pa rin ba ito ng plano tulad ng napag-usapan natin kagabi, nangilid ang kanyang mga luha. Inigo gently wiped her tears, Regina, totoo na ito. Hindi na ito pagpapanggap, I want to make love to you because I want to, will you let me? Tumango si Regina, hinaplos muli ni Inigo ang kanyang mukha, hinalikan niya ito sa noo, tungki ng ilong, at labi, naglaan siya ng oras sa paghalik sa matamis nitong labi, hindi siya makakakuha ng sapat na ito. Kung pwede nga lang ay hindi na matapos pa ang sandaling iyon, hinihiling ni Regina na sana ay kaya niyang pigilan ang pagtakbo ng oras, she would not mind being stuck with Inigo in that moment forever. Tumigil si Inigo sa paghalik sa kanya, I changed my mind, wika ni Inigo, umupo ito. Kaagad nilukob ng takot ang puso ni Regina, bumangon din siya at umupo. Inigo took both her hands. Hindi na natin kailangang ipaalam sa mga tao na ikaw ang kasama ko sa mga litrato, dugtong na wika pa ni Inigo. I want to protect you in every way possible. At all cost. I realized na hindi naman kailangang umabot sa punto na kailangan kang makilala ng mga tao bilang mistress ko. Forget our plans, Regina. Let's stop. I want to start over. I want to make things right. Nawala ang takot sa puso ng dalaga at napalitan ng pananibik. Celeste don't need to catch us together. Sapat na ang mga larawang nakita niya. Pwede na niya akong e-divorce nang hindi nasisira ang pangalan niya. Hindi na kita kailangang ilantad sa publiko. Ayaw kong makatanggap ka ng mga masasakit na salita. Maghihintay na lang ako ng tamang panahon, kung kailan malaya na kitang maipapakilala sa lahat,
hindi bilang mistress, kundi bilang babaeng mahal ko. Singbilis ng kisap mata na bumagsak ang masasaganang luha ni Regina, hindi niya mailarawan ang ligayang nararamdaman. Mahal mo ako, umiiyak niyang wika. Inigo smiled and wiped her tears once again. Before I came to my office this morning, hindi pa ako sigurado sa nararamdaman ko para sa iyo. Buong gabi akong nag-isip kagabi. Halos hindi ako nakatulog, basta ang alam ko lang, masaya ako kapag kasama kita. With you, I can escape misery. With you, I feel my worth. Pero kanina, nang makita kita at ang ngiti mo, napagtanto ko na mahal na nga talaga kita, and I always want to see your smile. Pag-amin ni Inigo. All those sleepless nights, all those times that you were in my head, nasa puso na rin pala kita. Hindi ko lang matanggap, hindi ko lang mapaniwalaan na kaya ko palang magmahal ng iba, dahil ipinangako ko noon sa sarili ko, na si Celeste lang ang babaeng mamahalin ko habang buhay. Gaano mo ako kamahal kung ganoon, gaano kita kamahal, mahal na mahal kita kaya nakalimutan mo akong mahal ko ang asawa ko. Regina was left speechless, nakaawang lamang ang kanyang mga labi habang masagana pa ring bumabagsak ang mga luha. Mahal kita, Regina, hinaplos ni Inigo ang mukha niya. I love you so much. He kissed her lips once more, still gently and passionately. Tinugon iyon ni Regina, iniangkla niya ang kamay sa batok ni Inigo, naging mas mariin ang mga halik nito. Regina feels like she's falling into a very deep hole. It was a dark hole full of stars. Is this even real? Mahal siya ng lalaking matagal na niyang pinapangarap. Mahal siya ni Inigo. Inigo stopped kissing her again. Not now, wika nito. Bigla itong tila naging balisa. Lumitaw ang mga linya sa noo ni Regina. I can't take you, I can't make love to you just yet. Dugtong pa ni Inigo. Espesyal ka, Regina. Nagpoptotesta ang kaluluwa ko ngayon. You just don't know how much I wanna own you right now. Gustong gusto kitang angkinin, but you don't deserve this. You deserve the best. Hanggat kaya ko, gagawin ko ang lahat para pigilan ko ang sarili ko na angkinin ka. Habang mayroon pa akong pananagutan kay Celeste. Nakaramdam ng kalungkutan si Regina, kaagad yung naging obvious sa kanyang muka. Hindi naman sa nagmamadali siyang angkinin ni Inigo, ngunit para siyang nasampal ng katotohanan na kasal pa rin si Inigo kay Celeste. Wala pa rin siyang karapatan dito. Inigo touched her chin. Look at me, Regina, utos niya sa dalaga. She did so. Let's wait until I am divorced. You're pure, ayaw kitang madungisan. Gusto kong pakasalan ka kapag naging maayos na ang lahat. Sa sinabi ni Inigo ay napangiti ang dalaga kasabay ng muling pagbagsak ng mga luha. Papakasalan mo ako, aniya. Oo, mabilis na tugon ni Inigo. Aayusin ko muna ang lahat ng kailangang ayusin. Alam kong ito rin ang gusto ni Celeste. Ibibigay ko sa kanya ang gusto niya para parehas na kaming maging malaya. Yamakap ang dalaga sa kanya. Hindi mo lang alam kung gaano ako kasaya. Umiiyak na wika ni Regina. Alam mo ba, mula nang makilala kita, walang araw na hindi ko hiniling sa Diyos na sana makakilala ako ng kagaya mo. Alam ko kasing imposibleng mahalin mo ako, imposibleng maging akin ka, pero kahit anong gawin ko, ikaw lang ang nasa puso ko, kaya ginawa ko na lang ang lahat para maiparamdam sa iyo ang pagmamahal ko, kahit na hindi mo alam, kahit na nasasaktan ako, kahit na walang kapalit. Pero ngayon, para akong nananaginip, hindi ako makapaniwala. Pwede bang sabihin mo ulit sa akin na mahal mo ako, Inigo? Hinawakan ni Inigo ang magkabilang balikat niya at inalis siya sa pagkakayapos. Pagkatapos ay ikinulong ni Inigo ang mukha niya sa mga palad nito. Mahal kita, malambing nitong wika. Hindi ka ba nalilito lang? Nag-aalangang wika ni Regina? Baka kasi nasasabi mo lang yan, kasi nakikita mo sa akin ang mga hinahanap mo sa asawa mo. Di ba sabi mo, sana kagaya na lang ako ni Ma'am Celeste? Baka naguguluhan ka lang, baka natutuwa ka lang sa akin. Sash, ani Inigo, hindi ako naguguluhan at lalong-lalo na hindi lang ako natutuwa sa iyo. Mahal kita, handa akong patunayan yan sa iyo. Niyakap niya ang dalaga. Sa bisig ni Inigo, naramdaman ni Regina ang katiyakan. Pumikit siya at ninamnam ang sandali. Alam niyang hindi magiging madali ang tatahaking landas nilang dalawa. Ano man ang mangyari, alam niyang dadating ang oras na malalaman din ng lahat ang tungkol sa kanya. Alam niyang makakatanggap siya ng samut-saring mga panghuhusga. Ngunit buong tapang niyang haharapin ang mga iyon.